kapatid, tayo po may humingi ng gabay sa Panginoon. God, hallelujah. Hallelujah, Lord God, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat ng mga dakila. Patuloy po, Ama, na nagpapasalamat po kami sa iyo, Lord God, sa isang pribilehiyo na naman po, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na makadalo, Panginoon, sa gawain ito. Makapaglingkod sa iyo, Lord God, ng aming buong puso, buong isip, buong kaluluwa, Lord God, aming buong kalakasan. Panginoon Diyos, sa aming pong pagharap sa iyo, humihingi po kami, Panginoon, ng kalinisan, Panginoon Diyos, ng aming mga puso, ng aming mga isipan. Alisin mo po, Lord, yung mga karumihan na nasa aming mga isipan, Lord God. Upang may kalayaan ka, Panginoon, na makapangusap sa bawat isa, Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat po, Lord God, sa muli mo paggamit sa iyong malit na lingkod, Lord, sa gawain ito. Makapaglingkod po sa iyo, Panginoon, sa abot ng aking makakaya, Lord God. Hallelujah, Lord. Patuloy po akong humihingi ng gabay sa iyo, Panginoon Diyos. Wala po akong kakayanan, Panginoon, sa mga bagay na ito. Patuloy ko lang po pinagkakatiwala sa iyo lahat. Dahil ikaw po ang may akda ng buhay na ito, Panginoon. Ikaw po ang magmamayari ng mga bibig na ito, Lord God. Walang ibang mas may karapatang gumamit, Panginoon, kundi ikaw. Ang ipaglingkod sa iyo, Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat po, Lord God. Patuloy po kami gabayan mo, Panginoon Diyos, ang gawain ito. Mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos, Panginoon Diyos, ikaw po ang manguna, Panginoon, sa mga patatayuin mo sa likod ng pulpitong ito. Marami pong salamat, Lord. Patuloy po kami tuloy mo pong igawad, Panginoon, ang basbas sa gawain ito. Ang iyong banal na Espiritu, Lord God, patuloy mo pong padaluyin, Lord, sa loob ng bahay-sambaang ito. Alisin mo po, Panginoon, ang mga maaring pagkilos ng kalaban, Lord God, sa bawat isa. Salamat po, Panginoon Diyos, patuloy po kami maglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos, sa abot na aming makakaya, Lord God. Patuloy mo po ilagak sa aming mga puso, Lord God, ang pag-alakan, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo ng tapat, Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Wala po kami maibalik sa iyo, Ama, kundi ang labis-labis na papuri, pasasalamat at pagluwalhati po mga pagpasamat dalangin namin sa iyo, in the name of our Lord Jesus Christ. God, bago tayo mo po, mga kapatid, nais ko muna bumasa ng ilang talata sa Biblia sa John 6 verse 66 to 69, mga kapatid. 6:66 hanggang 69. Sabi dito, from that time many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Praise God. Kapura po tayo, mga kapatid. Medyo hindi maganda yung numero, mga kapatid, no? 666. Bagay sa pangyayari naman, mga kapatid, talagang hindi rin naman ganun kaganda yung naging pangyayari dahil sa loob ng yung 70 tumalikod sa Panginoon eh. Ang natira sa 70, 12 na lang, mga kapatid. At yung 12 na yun, hindi pa naka-intact sa Panginoon yung isa pang magtatraidor sa Panginoon. Kaya talagang hindi maganda yung naging sa numero pa lang nagpakita na ng hindi kagandahan, mga kapatid. Bago ko po simulan, mga kapatid, nais ko muna kunin yung konting pagkakataon na magpasalamat sa Panginoon sa mga patuloy na paggabay at pag-iingat niya sa akin, mga kapatid. Last week, mga kapatid, nung Friday ng umaga, nung oras na yung maliligo ako, mga kapatid, may pangyayari sa akin na hindi ko maipaliwanag. Yung bang
parang maliligo na lang ako mga kapatid dahil may naramdaman ako na parang nauubos yung lakas ko. Nangihina ako mga kapatid. May maliit na salamin kami dun sa banyo. Tinignan ko yung mukha ko dun. Mga kapatid, yung uso ko talagang puti na. Ewan ko ba't parang nararamdaman ko parang may bumababa sa ano na, yung parang yung dugo ko bumababa, nauubos yung ano. Napaisip ako mga kapatid pero may umano nga sa akin na parang siguro bulong ng kalaban mga kapatid. Magpahinga ka na lang. Nagpahinga ka na lang. Sabihin mo kay brother mo, hindi ka aatin sa church. Parang ganun mga kapatid, may bumulong sa akin na ganun. Sabi ko, hindi kalooban ng Panginoon na hindi ako makaatin ng church. Ang nabanggit ko lang mga kapatid, in Jesus' name. Paulit-ulit lang ako, in Jesus' name, in Jesus' name. Babalik yung mga ilang ano lang mga kapatid, ilang banggit ko lang. Parang nagkakaroon na ulit ng actually napaupo lang ako mga kapatid dun sa ano, parang hindi nga ako makakalabas ng banyo kung iisipin ko na kung talagang nagtuloy-tuloy. Ewan ko, parang may gumuguhit sa likod ko na hindi ko maintindihan mga kapatid na parang nararamdaman pababa siya na ano. Parang yun yung naging dahilan para parang manghina ako. Pero sa pangalan pa lang ng Panginoong Hesus mga kapatid. Binalik niya yung kalakasan. Yun, talagang ang pangalan ng Panginoong Hesus nagtataglay na talaga ng buhay mga kapatid. Kung yung bata nga na 6 na buwan na patay sa sinapupunan ng kanyang ina, di ba mga kapatid, yung pinsan ni Mary, nung mabanggit lang yung pangalan ni Jesus, nag-rejoice yung bata sa loob nabuhay, nagkaroon ng buhay. Ano pa, kung tayong mananampalataya sa Panginoon, di ba mga kapatid, talagang buhay talaga yung idudulot sa atin mga kapatid. Sa pangalan pa lang talagang ibabalik na yung kalakasan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sabi ko, hindi pwedeng maging hadlang yung mga bagay na ganito para makapaglingkod tayo sa Panginoon. Kaya papasalamat ako sa Diyos dahil nung Friday pinatuloy pa rin niya ako na paglingkod sa Kanya, makaatin sa church. Hindi naging hadlang yung mga ganun pangyayari. Magbalik po tayo sa ating topic mga kapatid, pinagkaloob ng Diyos. From that time, many of His disciples went back and walked no more with Him. Then said Jesus unto the 12, Will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Sabi natin, people of today is great deal like it is in that day, sabi natin. People walk about not knowing where they are going and seem to careless, just at leisure to go where they wish and kind of pleasure seeking people. He's just about like when he left God at the Garden of Eden and was left to sheep for himself. He just simply leaves God out of the picture and just goes wherever he wishes to and kind of a pleasure mad. Parang ngayon mga kapatid talagang andun pa rin yung yung sariling kaparaanan ng tao. Gaya nga nung sinabi ng doon sa Garden of Eden na yung time na nagkamali sila, sadya nilang itinago sa Panginoon yung kahubaran nila mga kapatid. Gumawa sila ng sarili nilang paraan, hindi nila hinintay ang Diyos. Hanggang sa ngayon, ng mga panahon na ito, ganun pa rin naman yung tao nagtatago pa rin doon sa denomination, di mga kapatid. Which is inaakala na nandun lang sila sa tama, pero wala sila ron sa circular na nandun sa kalooban ng Diyos, Panginoon, ng ating Panginoon Diyos. Kaya nandun na yung nagiging relax na yung tao sa kung ano yung nangyayari sa buhay niya. Sabi nga ng ating kapatid
uh, where they are going in sin to careless, just as leisure. So mga oras na mga walang ginagawa, nagiging relax na mga kapatid. Hindi na nagiging ano sa Panginoon. Sabi niya, but Peter, he found something different. He'd met Jesus, and he know that there was something more than just wandering. Anyone that meets Jesus never wants to wander. Kung makikilala natin ang Panginoon, mga kapatid, hindi na mawawala na sa atin yung oras natin mauubos sa mga walang kapararakan. Pag nakilala mo ang Panginoon Diyos, kung sumasayo siya, talaga yung oras mo maibubuhos mo sa paglilingkod sa Kanya. Kumbaga hindi na nasasayang yung oras natin. There's something happens to him when he meets Jesus. He's never the same anymore, and this Peter had met Jesus, and he had found something in Jesus that was different from anybody else, that never was a man like Jesus. So, nung makilala ni Peter si Jesus, talagang alam niya na yung kumbaga wala na siyang hahanapin pang iba eh. Wala siyang nakitang walang comfort na naramdaman niya sa iba na kagaya nung kay Jesus. Kumbaga kakaiba talaga si Jesus sa lahat sa pangkaraniwan, mga kapatid. And he found this great something in him that made him answer this question. Lord, to whom would we go? Jesus said, now if you want to go with the others 70, you're at leisure, just go ahead and go. Inaano sila ng Panginoon eh. Sinabi sa hindi ka sila ng kalayaan. Kung gusto niyo sumama dun sa 70, malaya kayong sumama. Pero hindi yun ang naging tugon ni Peter, mga kapatid. Kasi alam ni Peter kung ano yung tinataglay ng Panginoong Jesus eh. Kung ano yung kahihinat na nung paglilingkod niya sa Panginoong Jesus. Kung ano yung daladala ng Panginoong Jesus. Sabi nga, ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Nila pa kami pupunta. For the host alone has the word of eternal life. Sa tagal ng kanilang pagsasama, kaya kumbaga matagal na siyang taga-subaybay ng Panginoon, kaya nakikilala niya, nararamdaman niya sa puso niya kung ano yung taglay-taglay ng tao na pinaglilingkuran niya, na sinusundan niya. Jesus is different than anyone else. Why was he different from the rabbi? The rabbi was a priest, teacher, a scholar. In the world's education far beyond Jesus. Jesus has no record ever going to school of learning anything from man. He did not need it. He was God's son. It was revealed to him from heaven what to do. So mula nung maliit si Jesus, hindi nga naman siya dumaan sa eskwelahan, mga kapatid. Walang kaalaman ng tao na pinanggalingan kung ano yung kaalaman na meron siya, kundi dun sa Ama na nagpadala sa kanya. Lahat ng kaalaman na nagmula kay Jesus nang tagaling po sa Ama, na kung sino na siyang nagpadala sa kanya para gamitin sa lupa, mga kapatid. Kasi nga naman kung sa tao, maaaring pagmalakihan siya ng tao eh. Sa akin lang nanggaling yung kaalaman mo eh. Paano mo masasabi ang mga ganyang bagay? Gayong sa akin lang nagmula yung kaalaman mo. So hindi ganoon ang Panginoong Hesus. Hindi niya kailangan yung kaalaman ng tao, mga kapatid. Dahil bago pa man siya dalhin dito ng Panginoon, yung kaalaman inilakap na ng Panginoon Diyos sa kanya bago pa siya gamitin ng Diyos para maglingkod sa earth. And this heavenly revelation had brought such an impression upon these disciples till Peter said, who would we go to find this? Where would we go to find this if we didn't come to Him? So, talagang sa Panginoon lang nila makikita, mga kapatid. Walang sino mang tao nagtataglay ng kung ano ang meron ng Panginoong Hesus. Sabi nga ng ating ang tanong nga eh, sabi ng ating kapatid, meron siyang inilista na 7 reasons that we must come to Jesus, mga kapatid. 7 reasons.
Number one. What was it Jesus had that was different? Why should he be the only one? The first thing Jesus said, I am the way. There's only one heaven and there's one God. And one way to get there, there's not many ways, but there's only one way to get there. And Jesus said, I am the way. So mga kapatid, kung gusto nating makarating dun sa pinapangarap nating langit, mga kapatid, heaven, wala tayong ibang daraanan kundi ang Panginoong Hesus. For He is the way, sabi niya, mga kapatid. I am the way. Walang ibang pinto, hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong kaparaanan. Siya lang talaga, mga kapatid. Hindi sa church na inaatinan mo, kung sa denomination, sa mga denominational church, marami kasi nangangako, mga kapatid, na sila yung tamang daan. Walang ibang tamang daan, mga kapatid, kundi ang Panginoong Hesus. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus, tanggapin mo ang mga requirements niya. Yun lang yung maaari mong maging daanan para papunta doon sa inaasam mong langit. Sabi nga, to be a Christian, you have to be in Christ. And there's only one way you get in Christ. And that's not through creeds or through churches, but through the baptism of the Holy Spirit. We have to be born again, mga kapatid. And when we born again, then we are in Christ. And if you're in Christ, you're in the way, for He is the way, mga kapatid. So, una pa lang nandun na yung requirements, mga kapatid. Paano natin matatanggap ang Panginoong Hesus sa buhay natin? Unang-una, baptism of the Holy Spirit, mga kapatid. You have to be born again. Sabi nga except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So kailangan natin tanggapin yung baptism na yun para makamit natin yung inaasam natin na buhay na makapasok sa langit, mga kapatid. At ang tanging daan is through Jesus Christ, mga kapatid. Yeah. If you're in Christ, you come in Christ by being born into Christ. You're born into Christ, you become a part of Him. You become a new creation. When you're born in the kingdom of God. Sabi nga, pagka na-born again ka, pag muli kang pinanganak na baptismuhan ka, hindi na ikaw yung nagtataglay ng dating ikaw. Mamamatay na yung dating ikaw, na magiging panibagong creature ka na, mga kapatid. Magiging tagasunod ka na ni Kristo eh. Tatanggapin mo na siya ng buong puso mo, kaya kung yung dati nagiging relax ka lang, tama na sa'yo yung okay ng paglinggo, nakaating ka ng simbahan, tapos pag uwi mo ng bahay, andun na yung mga kainuman, relax na uli. Yun yung relax na hinahanap ng tao, mga kapatid eh. Yung mga pagka hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon Diyos sa buhay mo eh. Yun yung doon ka nagiging komportable sa mga ganong sitwasyon. Yung mabigat pa nga sa mga kapatid, mabigat pa nga sa paa yung paglakad papunta sa simbahan eh, kung tutuusin. Talagang mabigat, mga kapatid, yung gigising ka ng umaga. Minsan nga, mga kapatid, nung pagka magsisimba kami yung kami ng buong pamilya ko, gigisingin kami ng mga kapatid ng tatay ko. Siyempre, sarap ng tulog, bata akong sarap ng tulog. Gigisingin kami, parang tamad na tamad ka pang tamad na tamad kang bumangon eh. So sa mga panahon na yun, mga kapatid, sa ngayon talagang naiisip ko na maling-mali, mga kapatid. Sabi nga, pagka tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, magiging new creature ka eh. Sabi. Amen. That's right. Aalisin mo na yung mga bagay na yun eh, na
pagkagaling mo sa simbahan, pag uwi mo, hindi ka pa nga nakakarating sa bahay, ando na yung bunganga mo, bura ka na ng bura eh. Nakita mo lang yung kaibigan mo nakasalubong mo lang, ang pagbatean nyo, may kasama pang mura. Mawawala na yung mga kapatid, magiging new creature ka na. Hanggat maaari, iwasan mo na yung mga ganong. So, ang number 1 is, He is the way, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesus. Number 2, na reason kung bakit kailangan natin pumunta sa Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, He is the truth, mga kapatid. There's nothing or nobody else has the truth but Him. Sabi nga, gaya nga ng nabanggit ng mga kapatid, sa mga denominational, sinasabi, sila na yung katotohanan. Sila na yung nagtataglay nung katotohanan na pinahayag ng Panginoon. Pero, mali mga kapatid, walang ibang katotohanan kundi ang Panginoong Jesus. Walang nagtataglay ng katotohanan kundi ang Panginoong Jesus. Ang tao maaaring magkamali, ang tao maaaring magsinungaling sa sinasabi mo lang, kilala mo na mula pa sa pagkapanganak nyo, kilala ko na to, hindi magsisinungaling sa akin to, pero hindi masasabi yung mga kapatid. Ang tao pwedeng maglihim sa'yo sa mga paraan na maraming mga kaparaanan kasi mga kapatid ng tao, di ba? Pero ang Diyos hindi magsisinungaling sa ating mga kapatid. Hindi magtatago sa atin ng lihim ang Diyos dahil sa kung sino yung humahanap sa Panginoon, siya yung pagpapahayagan ng Panginoon ng kung ano yung mga lihim na itinago niya doon sa mga pantas at matatalinong mga kapatid. Jesus said, He was the truth, so you cannot have truth till you have Jesus. How do you get Him? By being born again, but you can't have the truth till you have Jesus. You can be in the way until you're in Jesus. How do you get into Him? By one Spirit, we're all baptized onto one body. Then you're in Jesus. Then you're in the way. Then you're in the truth. Jesus is the way. Jesus is the truth, mga kapatid. Tatlo, mga kapatid. Third reason kung bakit kailangan nating pumunta sa Panginoong Jesus. Jesus is the light, mga kapatid. He is the only light there is. Jesus is the only light there is, mga kapatid. Sabi nga, yung mga binanggit ng ating kapatid dito na yung mga Russellite, Campbellite churches, mga false light yung mga kapatid. Yung mga tagasunod ng mga Russellista, mga false light yun. Walang ibang tunay na ilaw kundi ang Panginoong Jesus. But until you get in Jesus, you're not in light. You're still in darkness. So kung wala tayo sa Panginoong Jesus, yung nilalakaran natin, nandun pa rin tayo sa kadiliman, mga kapatid. Nandun pa rin tayo sa maling pamamaraan kung paano natin tanggapin ang Panginoon. Kung wala sa atin ng Diyos, wala sa atin ang Panginoong Jesus. You don't have light till you come to Him, for He is the way, the truth, and the light. And the only way to God, no man cometh to the Father except by me. The only true manifested light is Jesus Christ, mga kapatid. So you can't go to God, you can't go to heaven, you can have to get in the way. And Jesus is that way. He is the only truth that there is, and He is the only true light. The only true manifested light is Jesus Christ. Sabi nga doon sa kanta You are my light, mga kapatid, yung sa umagat ng kanta na yan. There's only one true Christian light, and that is the light of the Son of God. It's the only true light. Kung yung araw nga, mga kapatid, kung yung araw nga nagdudulot ng buhay dun sa mga halaman. Yung sun, SUN, mga kapatid, diba? Ang dulot na liwanag nito, buhay dun sa mga halaman. Maging sa atin naman, ang kahalagahan din ng araw sa ating mga katawan, di ba, mga kapatid? Nagbibigay din ng kalakasan sa atin to. Ano pa ba yung taglay-taglay na buhay ng sun, yung SON,
mga kapatid. Yung taglay-taglay na liwanag nun. Higit na, mas higit siya dun sa SUN. When the sunlight shines, life comes to its existence. And when the Son of God shines upon a heart, eternal life comes to existence. I am the way, the truth, and the life. Yung tatlong rason mga kapatid kung bakit kinakailangan natin tanggapin ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Sa pang-apat mga kapatid, sabi, Jesus is the only safe and secure foundation that anything could be built on. It's the only foundation that can be built upon. All other foundation is sinking sand on Christ. In Christ, the solid rock, I stand. Kung nasa Panginoon tayo, matibay yung tinutungtungan natin. Siya yung pinakamatibay na pundasyon na maaari natin sandalan mga kapatid. Na maaari natin tayuan. Sabi nga eh. Jesus is the only foundation, the only sure foundation. Sabi natin sa upon this rock, I will build my church. So, upon Jesus Christ, matibay yung sinasandala natin mga kapatid. Matibay yung tinutungtungan natin. Hindi natin pwedeng sandalan yung ating kayamanan ng sanlibutan ito mga kapatid. Lahat yun mawawala eh. Sabi niya, hindi ka pwedeng tumayo doon sa pundasyon na ikaw mismo yung nagtayo dahil magigiba lang yung mga kapatid. Kahit anong tibay nito. Pero kung nasa Panginoong Hesus tayo, siya yung pinakamatibay na pundasyon mga kapatid. Sabi niya, siya yung bato eh. Yung bato yung tinutungtungan mo, hindi gaya ng sa buhangin na lulubog lang yung paa mo ron mga kapatid. Kalima mga kapatid, sabi rito, He is the only successful and secured happiness and peace. Amen. Amen. Maraming mga bagay mga kapatid yung pwedeng magdulot sa atin ng kasiyahan sa sanlibutan ito. Isa lang nga rin yung mga electronics gadget lang eh. Talagang yung kasiyahan na dinudulot sa atin nun eh. Kakaiba rin eh. Kasi enjoy ka na, nakakalimutan mo na yung Panginoon eh, di ba mga kapatid? Talagang yun naman yung purpose nun mga kapatid eh. Kukunin niya yung attention mo eh. Mag-i-enjoy ka, sabi ng kalaban eh, sige lang, enjoy ka lang dyan. Kalimutan mo na yung, kompetensya ko sa'yo. Diyan ka na lang mag-enjoy. Yun yung marami tayo nakukuha ng kasiyahan mga kapatid sa mundong ito. Pwede kang pasiyahin ng mga kaibigan o ng mga mahal sa buhay. Pero lahat ng yan mga kapatid, ang samantala lang. Hindi siya secured mga kapatid. Maaaring ang makakasama kayong barkada. Ang saya-saya ng inuman niya pero masaya nga, pero pag kinabukasan ng mga kapatid, mararamdaman mo na kung bakit yung sakit ng ulo na yung dulot tayo nun eh. So nasan dun yung security ng kasiyahan na magtataglay sa iyo. Pansamantala lang lahat yung mga kapatid. Hindi, pero sabi nga eh, there is no other peace and no other happiness like coming to Jesus. Sabi nga sa John 14:27, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. So, yung kasiyahan na nakukuha natin sa sanlibutan, mga kapatid, talagang pansamantala lang. Darating yung konting oras, wala na yon. Hindi mo na maiisip yung kasiyahan na yung mga kapatid. Dahil
Minsan nga, sakit pa yung dulot nun eh. Ang ika-anim mga kapatid na rason kung bakit kailangan natin tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. He is the only lasting achievement. Amen. Sabi nga eh, kahit ano pa yung na-achieve mo sa buhay mo, maging pinakamagaling kang engineer, pinakamatalino kang tao sa buong mundo, pinakamayamang kang tao sa buong mundo, hawak mo yung pinakamalakas na tao sa buong mundo, hindi achievement yun mga kapatid. Bali wala lahat yun. Lahat yun magpe-fade mga kapatid, lahat yun mawawala, lahat yun may katapusan. Hindi mo kayang panghawakan yun ng habang panahon. Hindi kagaya ng ating Panginoong Hesus. Eternal na buhay ang kanyang pinangako sa ating mga kapatid. And the only eternal achievement is Jesus Christ. He is the most and the best that we can achieve for. Let's make that our achievement mga kapatid. Let's be sure that we get Him. So, napakahalaga talaga, napaka-importante mga kapatid na matanggap natin yung Panginoong Hesus sa buhay natin dahil siya yung pinaka malaking achievement mga kapatid na pwede nating makuha. Yung kasikatan, mga artista, mga kagandahan, mga kapatid, lahat yan nagpe-fade eh. Ayan, lahat ng mga bagay sa sanlibutan talaga matatapos eh, sabi nga ng mga kapatid. Sabi nga, kahit anong bagay sa sanlibutan na ma-achieve mo, maaaring ito nga yung pinakamaganda sa paningin ng iba, maaaring ikaw nga yung pinakamagaling sa paningin ng iba, pero hanggang doon lang yan mga kapatid. Darating at darating ang oras, ang araw na mawawala lahat to. Pag sa oras na kamatayan mga kapatid, iiwanan mo na lahat ng mga kasikatan na to, lahat ng mga achievements mo na to. Pansamantala lang, pansalibutan lang to mga kapatid. Amen. But if you achieve Jesus Christ, then you've got eternal life. And you can never die. Yun ang pinakamainam mga kapatid sa lahat ng achievements. Dahil pag na-achieve mo yung buhay na walang hanggan, wala nang katapusan mga kapatid. Magpapatuloy ka na dun sa yung makakasama mo Panginoon, sa kasama mo yung nagka-achieve ng kapayapaan sa puso mo, yung mga kapatid. Yung nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Nandun na lahat mga kapatid. Kaya kung siya yung pinaka achievement na dapat nating ma-achieve sa buhay natin, ang Panginoong Hesus. Ikapito mga kapatid, sabi ng ating propeta, He is the only one that has translation. The only one who can translate. The only translation that can be done from earth to glory is through Jesus Christ. He is the only translation, only way to be translated. You can't buy it, you can't work for it. You've got it to receive it. It's a gift to you, God's translation to take you. Totoo naman mga kapatid, ang ating sa Panginoong Hesus lang yung ating magiging translation na. Sabi nga kahit anong medisina sa mundong ito, sa sanlibutan ito, walang kayang magpabalik nung kabataan mo, nung matanda papunta sa bata mga kapatid, sa kabataan. Kahit anong gamot mga kapatid, walang makakapag-achieve nito. Pero sa Panginoon mga kapatid, yung matandang tayo rito, ita-translate niya tayo dun sa peak na kalakasan natin mga kapatid eh. Pagdating dun sa ating inaasam-asam na pag-agaw mga kapatid. Ita-translate niya tayo dun sa pagiging matanda natin, papunta tayo dun sa dating tayo na sa kalakasan natin mga kapatid eh. Sabi nga, Jesus said, He that eats my flesh and drinks my blood hath everlasting life, and I'll raise him up at the last day. Translate him, take him in glory. And if this earthly tabernacle be dissolved, we have one waiting. Translation, swapping houses, go from place to place. He's the only one that has eternal life. He's the only one that has happiness.
In Him is the only place that you can go where you can see Him. The only place that you'll ever be able to understand Him is when you get in Him. You have to come into Him to understand it. So kung wala tayo sa Panginoon, hindi natin maiintindihan ng lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid. Na after pala na masira tong katawang panlupa natin, kung tinanggap natin ang Panginoon, meron palang isa naghihintay sa atin doon sa katawang panlangit, mga kapatid. Kung wala sa atin ang Panginoon Diyos, paano natin maiisip ba natin itong mga bagay na ito? Malalaman ba natin itong mga bagay na ito, mga kapatid? Pangkaraniwan ng mga kapatid, sabi nga sa denomination, pag namatay, yung kaluluwa nandun, pag-alagala lang. Yung mga kapatid. Pero ang sabi sa Biblia, pag namatay ka, ang kaluluwa mo, dalawa lang ang option na pupuntahan. Kung hindi sa impyerno, dun sa paraiso, mga kapatid, di ba? So wala yung pag-alagala pa na sinasabi sa may purgatorio pa, mga kapatid, sinasabi. Which is, ang purgatorio is nandito na ito na itong kinalalagyan natin, ito na yun, dito na tayo nililinis mga kapatid, di ba? Ano yan? That's the reason those Jews in them they said, why these guys Beelzebub? They never did come to him. They never did accept him as the way. They didn't accept him as the truth, as the light, as the foundation, as the first, as the last, as Alpha, as Omega. All these other things that he is all in all. That's the reason they couldn't understand him when they see him. Dahil nga hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesus, hindi sila naniwala. So tinawag nila itong Beelzebub, mga kapatid. Beelzebub is prince of the devil, mga kapatid. No? Ang sakit mo, mga kapatid, no? Kung ang Panginoong Jesus at tawagin mo ng Beelzebub. Dahil nga sa hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesus, dahil kaya nila nasasabi ito, kaya hindi nila maintindihan na yung mga ginagawang signs and wonders ng Panginoong Jesus, kung bakit niya nasasabi yung mga bagay na yun, kung bakit niya nagagawa yung mga bagay na yun, dahil hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesus, kaya nasabi nila yung mga ganong pananalita, mga kapatid. So that's the reason we should come to Jesus, mga kapatid. He is the way, He is the truth, He is the light, He is the only safe and secure foundation. He is the only successful and secured happiness and peace. He is the only lasting achievement. He is the only one that has translation. Ano pa ba ang hanapin natin, mga kapatid? Kailangan ma-achieve natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin, mga kapatid. Sa Kanya lang natin mararamdaman yung security, yung happiness, mga kapatid, na hinahanap ng isang na hinahanap natin, mga kapatid. Sa Kanya lang natin matatagpuan. Siya yung greatest achievement na maaari natin ma-achieve sa buhay natin, mga kapatid. Wala nang iba, walang tao, walang kung sino man ang maaaring magdulot sa atin ng mga achievements na maaaring ibigay sa atin ng Panginoon. Hindi ang kasikatan, hindi ang kayamanan, mga kapatid, ang maaaring magdulot sa atin ng lahat ng mga bagay na ito, ng kasiyahan. Lahat ng mga pangsanlibutan is pangsanlibutan lang, mga kapatid. Lahat ito magpe-fade, lahat ito mawawala. Lahat na darating sa katapusan. Pero ang tanggapin mo ang Panginoong Jesus, siya yung may pangako ng buhay ng walang hanggan. Pag na-achieve natin, mga kapatid, eternal na buhay, walang katapusan. Puro kasiyahan, kaligayahan ang dudulot sa atin ito, mga kapatid. Pero mo, wala kang kamatayan, maglilingkod ka lang sa Panginoon. Wala kang nangyiintindihan, walang problema, walang kung ano man na gaya ng nararanasan natin dito, walang paghihirap, mga kapatid. So wala na tayong ibang hahanapin pa kundi ang Panginoong Hesus, mga kapatid, tanggapin natin sa ating mga buhay. Yun lang naman yung pwedeng panghawakan ng tao Yung tanggapin nila ang Panginoong Hesus, matanggap mo sa buhay mo dahil
Ang Panginoong Jesus, yan na yung lahat-lahat mga kapatid. Lahat ng mabubuting bagay, taglay-taglay niya. Lahat ng mabubuting bagay, maaari niya ibig kaloob sa iyo. Pero kung wala tayo sa Panginoong Jesus, hindi natin makakatid yung mga bagay na yun mga kapatid. Sabi nga yung mga mabubuting bagay galing sa Panginoon. Maaaring kung minsan kahit na sabi nga, merong sagot na yes, may no, may wait. Maaaring hindi pa dumarating yung mga bagay na inaasam natin, pero by faith mga kapatid, alam natin na kung naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi maaaring hindi niya pagkaloob kung ano yung nararapat para sa atin, mga kapatid. So mga kapatid, Jesus Christ is our greatest achievement mga kapatid sa buhay natin. Hanggang doon lang po tayo dinala mga kapatid. Kung may nasabi man po ako nga hindi ayon sa salita ng Diyos, humingi po ako ng kapatawaran sa inyo mga kapatid at sa Diyos. Balik po tayo sa salita. Salamat po mga kapatid. Praise God. The greatest achievements that we have